ngayong gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Kana at mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing yun. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ang munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganoon kalayuan sa pampang, ng mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isda na huli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat ng puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Unang biyernes ng buwan, at ito'y espesyal sa lahat ng mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, marami nagpupunta mula sa iba't ibang lugar at nais dumalaw, nais magsimba, nais magbigay parangal sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ang simbahang gusaling ito ay hindi lamang po Basilica Menor, kundi pambansang dambana din po ito, dahil kinikilala na ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lamang sa Quiapo, kundi buong bansa ang may debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya
Sabi nga ho ng ating rektor at kura paroko na si Father Jun Siscon, na ang simbahang ito ay tahanan ng bawat Pilipino. Lahat na naghahanap kay Jesus, lahat ng sumusumpong kay Jesus. Sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nakilala ng kanyang mga alagad habang sila ay nangingisda at inutos sa kanila na ihulog nila sa kanang bahagi ang lambat. Parang pamilyar yung kwentong yun. Parang pamilyar yung pangyayaring yun ulit sa buhay nila Pedro at ng mga alagad. Kung babalikan natin ang kwento, si Pedro, si Andres, si Juan at Santiago ay mga mangingisda. At isang araw, wala silang nahuli. At sinabi ni Jesus sa kanila, ihulog mo ang lambat sa gawing kanan. At ginawa nga nila yon. At halos mapunit na lang ang lambat sa dami ng isdang kanilang nahuli. Parang pamilyar. Sa ating ebanghelyo, nangyari ito sa muling pagkabuhay ni Jesus, wala na naman silang mahuli. Pero no si Jesus ay nasa pampang at inutusan sila, ihulog ninyo yung lambat sa gawing kanan. At bigat na bigat sila sa dami ng nahuli nila. Kaya para kay Juan, nakilala niya agad na yung nasa dulo ng pampang na nagsalita sa kanila, yun ang Panginoon. Kasi nagkaroon siya ng pamilyar na karanasan. At kahit si Pedro ay namukhaan agad na yun ang Panginoon na kumakausap sa kanila, si Jesus yun sa dulo ng pampang na nagsabi sa kanilang, ihulog ninyo yung lambat. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano na ang ating debosyon ay nakaugat lagi sa ating pagkilala kay Jesus. Kilala natin si Jesus, meron tayong karanasan sa Kanya. Meron tayong mga kwento ng pananampalataya, kung paano tayo ginabayan ng Diyos, paano tayo pinatnubayan, lalo na sa mga panahon na tayo ay sayad na sa lupa. Akala na natin, wala na tayong paraan para makaangat ulit o makabangon ulit. Pero marahil sa isang punto ng ating buhay, ikay nagdasal dito sa simbahan ng Quiapo, marahil yung iba napadaan lang, naisipan lang magdasal dahil sa bigat ng dinadala at binuhos ang lahat sa Panginoon. At si Jesus, sinabi rin sa iyo, ihulog mo ang lambat sa gawing kanan at nabigla ka sa nangyari. Ang Diyos sa gumawa ng paraan sa panahong ang pakiramdam mo at tingin mo, walang-wala ka na. Kaya patuloy kang bumabalik. Iba dahil doon nagkaroon ng debosyon. Iba naman ay nagkaroon ng debosyon dahil ipinasa ang debosyon mula sa lolo, galing sa lolo, o kaya sa mga magulang, o kaya kaibigan. Minsan nakakatuwa ho, no, magkakaibigan ay sumasama at nagsisimba dahil kahit sa magkakaibigan nabubuo at ipinapakilala ang debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tulad din po no, sa ating unang pagbasa, si Pedro at Juan, ginamit nila ang pagkakataon na iyon habang sila ay nasa harap ng punong saserdote na ipahayag si Jesus na muling nabuhay. Ipinakilala si Jesus. Kaya ano nangyari? 5,000 ang sumampalataya kay Jesus. At very specific ko yung unang pagbasa. 5,000 lalaki ang sumampalataya kay Jesus simula noon. Nagsimula sa pagpapahayag. Nagsimula sa pagbabahagi na ang pinagmulan ay ang pagkilala. Maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na ang ating pagmamahal kay Jesus, ang ating debosyon kay Jesus,
Huwag sanang manatili dito lamang sa Quiapo. Kundi ang debosyon natin ay dalhin natin kung saan tayo nagpupunta. Ang ating pagmamahal kay Jesus, huwag lang sanang maiwan dito. Dalhin natin kung saan man tayo uuwi. Batid ko ang iba dito siguro, galing pa ho sa malayong lugar. Galing pa ho mga probinsya. Lumuwas dito sa Maynila dahil gusto magsimba dito sa Quiapo. Pag alis ho ninyo, huwag niyong iwan ang Nazareno dito. Dalhin ninyo kung saan kayo pupunta. Dalhin ninyo si Jesus. Kung sino man ang makadaupang palad ninyo, ibahagi si Jesus na nakilala ninyo dito sa Quiapo. Kaya ho, ang pananampalataya lumalaganap. Kahit ho ang mga alagad ni Jesus, hindi na natili sa Jerusalem. Nang muling nabuhay si Jesus, hindi sila nanatili sa Jerusalem. Pagkatapos sila tanggapin ang Espiritu Santo, ano ang ginawa nila? Sila ay naghiwa-hiwalay at nagpunta sa iba't ibang lugar para ipahayag si Jesus Nazareno na muling nabuhay. Sana ang debosyon natin, ang ating pananampalataya kay Jesus, ay ibahagi natin sa iba. Hindi ako lang ang may debosyon. Hindi ako lang ang may pananampalataya kay Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay iniimbitahan tayo. Ibahagi si Jesus sa iba. Ibahagi ang pananampalataya ng Jesus na muling nabuhay sa lahat ng mga kadaupang palad natin. Nang sila rin ay makakilala kay Jesus. Sila rin ay makalapit kay Jesus. Sila rin ay maging bahagi ng buhay nila, si Jesus Nazareno. Nagsimula sa pagpapakilala. Nagsimula sa pagbabahagi. At yan po ang atas o hamon sa atin ng Panginoon ngayon. Ibahagi ang kwento ng iyong pananampalataya sa iba. Ikwento mo yung paano binago ng Pong Jesus Nazareno ang iyong buhay. Kung paano niya tinugon ang iyong pangangailangan. Minsan pa nga, higit pa sa hinihingi natin, higit pa sa inaasahan natin, ang ibinibigay sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Kaya po magandang simula ito sa ating paglalakbay sa panahon ng muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo ay naging saksi ng buhay niya. Ibahagi natin ang debosyon, ang kwento, ang ating karanasan sa iba. Do not leave that experience here in Quiapo. Share it wherever you go. Ang tawag natin doon, mission. Mission natin bilang mga deboto, ang ibahagi at ikwento si Jesus. Kung paano niyakap ng mga alagad ang misyon na ibinigay sa kanila ni Jesus, tayo rin po bilang mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, ay binibigyan niya din ng misyon. Misyon na patuloy na ipakilala ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang Diyos na muling nabuhay, si Jesus Nazareno. Amen.